Parang malayo ang argumento ni Attorney Nicolas Coltman, yung abogado po ni Duterte sa ICC. Kasi sa day one na ginawa kahapon, ang kanyang sinisisi ay ang Pangulong Marcos Jr. na wala daw isang salita. Naku, pag pinag-usapan ay walang isang salita. Maraming ginawa si Duterte ganyan na maraming sinabing hindi natupad eh. Huwag na natin pag-usapan yun, malayo sa kaso. Kaya lang, ang sinisisi ng abogado ni Duterte ay yung sabi raw ng ating Pangulong Marcos na hindi makikipag-coordinate. Pero bandang huli ay nakipag-coordinate. Himukhang hindi alam ni Coltman, hindi alam nitong abogadong ito ang mga batas sa Pilipinas. Hindi naman tayo nagmamagaling. Yung court order galing sa ICC na pinatupad ng Interpol ay obligasyon ng Philippine government dahil sa Republic Act 9851. Alam niyo ano ba sinasabi ng Republic Act 9851 kung di ako nagkakamali? Yun ang dahilan at obligasyon ng Philippine government kahit na sinong presidente, kahit hindi si Pangulong Marcos ang presidente, ipatutupad yung batas na yan. Ano ba sinasabi ron? Basta may warrant of arrest, ibibigay at ipadadala ng Pilipinas kahit sino kapag mayroong court order, warrant of arrest galing sa labas ng bansa. Yan yung nandun sa Republic Act 9851 ay mukhang hindi alam ni Coltman. Alam mo sa aking personal na observation at reaksyon, ang dating ni Coltman parang si Harry Roque, abogadong politiko na walang ginawa kundi sisihin ng gobyerno, samantalang yung crime against humanity, paglabag sa karapatang pantao, sabi ng mga prosecutor at biktima, nangyari pa nung mayor pa lang si Duterte sa Davao at na-expand ito buong bansa, nationwide, nung naging Pangulo na. Ay mukhang hindi ata alam yun ng abogado. Ito, pakinggan nyo yung paninising ginagawa. Ipinakita pa. Wala. Style ng abogadong politiko sa Pilipinas ang ginagawa nitong si Nicolas Coltman. Pakinggan po ninyo. Rudy, his word was his word, and the people knew it. For President Bongbong, his word is for the wind. Thank you sa GMA News. Will not forget it. Isa sa mga nag-coverage, Let me remind everyone of the letter which President Ferdinand Marcos Jr. signed, it's on the screen, and in which he gave a cast iron undertaking that his government, and I quote, will not assist the ICC in any way, shape, or form. Well, as we know, he failed to keep that promise, but with a document emanating from the prosecution team opposite and disclosed to us a mere week ago, not as information material to the preparation of our defence, but as exonerating evidence, we can now substantiate what we have suspected for a long time. The document comprises a transcript of a telephone call covertly recorded between four parties who cannot be mentioned in public, and one of these parties was boasting about how he was acting as the silent partner of President BBM, managing a scheme to funnel witnesses to this court while all the time ensuring that he could guarantee President BBM's plausible deniability. So it is indeed the defence case that President Ferdinand Marcos Jr. set out to neutralise Rodrigo Duterte and his legacy. Ayan o. Kita nyo? Ano yung masasabi dyan? Si Pangulong Marcos ang sinisisi niya. Doon daw sa walang isang salita. At ginawang pag-coordinate sa ICC at pag-huli, pagpatupad ng arrest order. Alam niyo, sa totoo lang. Ewan ko, yung mga abogadong nakakaintindi ng kanyang sitwasyon. International, local, law. Ako, ang pinagbabasihan ko, yung politika sa Pilipinas. Iba ang batas sa Pilipinas, iba ang politika sa Pilipinas. Pero, ewan ko kung matibay na argumento yon o ebidensya yung sinasabing yan ng abogado ni Duterte. After ilatag ng prosecution, ang napakaraming mga statement, ebidensya at biktima, libo-libo nga daw po yung nawalang buhay nun.
Di ba sa halip na si Attorney Coltman nakatutok doon sa ebidensya ng kabila kung paano niya i-counter. Pero ang dating ng kanyang mga statement ay ang gobyernong Marcos ang kanya sinisisi, samantalang hindi naman Pangulo si Marcos, wala namang kinalaman si Pangulong Marcos Jr. mula nung mayor at nung presidente si Duterte sa kanyang mga ginagawa. Di ba? So, iba ang dating. Ewan ko kung bakit ganyan. General statement, yung kanyang sinasabing walang kinalaman si ang kanyang kliyente doon sa crime against humanity. Pero hindi po ganun eh. Kailangan specific. Kaya nga merong count 1, count 2, count 3 na-identify ng prosecution. From Davao to Metro Manila at sa buong bansa. Mula mayor hanggang pangulo. Yun ang inilatag eh. Pero ngayon ang inilalatag nitong abogado ay mula nung si Pangulong Marcos na ay presidente. Para bang gusto raw kontrolin ng gobyerno, para bang hinaharas ng gobyerno ito ang Duterte. Walang kinalaman yun doon sa crime against humanity. Dapat nakapokus. So, bahala sila. Yan ang diskarte. Dapat itong si Attorney Nicholas Coltman, dapat aralin ng mga batas sa Pilipinas para magkaroon siya ng argumento. Huwag niyang sisihin ang kasalukuyang gobyerno. Ang kanyang ipaglaban at idiin sa sinasabing walang kinalaman si Duterte sa crime against humanity ay yung ebidensya ng prosecution. Yun ang kanyang harapin. Yung kasing paninisi niya kay Pangulong Marcos, political issue yan. Pero hindi mo magigiba ang Marcos administration kasi sumunod nga doon sa court order at Republic Act 9851 na until now hindi pa naaamin, hindi pa nababago. Kaya nga sabi ng Malacanang, sa oras na dumating ang arrest order laban kay Bato, kay Go, kay Aguirre at yung mga general, ipatutupad ng Malacanang at ng gobyernong ito ang Republic Act 9151 kasi hindi inamen. Isang taon na yan eh. Na pinag-uusapan yung may problema dyan eh. Hindi naman ginalaw ng mga congressman at senador na pro Duterte. Naging topic ko na yun dati, inuulit ko lang. Hanggat nandyan yung batas na yan, kahit paanong gawin ng Duterte at mga co-accused, hindi mapipigilan sa oras na lumabas yung arrest order laban sa kanila. Kasi kung anong ginawa kay Duterte, yun ang gagawin ng gobyerno. At hindi yun basihan para sabihin walang paglabag sa crimes against humanity si Duterte at co-accused sa ginagawa ng Marcos administration. Kasi iba yung ginagawa ng Marcos administration kaysa sa yung nagawa ni Duterte nung mayor at presidente sa kanilang kampanya tungkol sa illegal drugs na kampanyang yan na humantong sa paglabag sa karapatang pantao. Yan po yung aking interpretation at opinion sa nangyayari ito. Opinion may pinanguhugutan, kaya nasa inyo po yan. Kung naniniwala kayo hindi, may sarili kayong opinion, malaya tayo dito. Please like and share.